Georgina's POV. Lahat ng tao sa Malacanang ay busy sa kani-kanilang trabaho. Wala kang makikitang nakatayo, at walang ginagawa. The staffs, the security group, each and everyone are busy. Kung bakit, the Malacanang is hosting a banquet for the Prime Minister of Japan and his wife as they visit the country. Maayos na ba ang lahat? Tanong ko sa isa sa mga staff na naka-assign para sa mga food na i-serve mamayang gabi sa Prime Minister at sa asawa niya. Hindi ko in-expect na kailangan ko rin palang maging punong abala pag may ganitong ganap dito. Parang ewan naman kasi si Jackson, tapos hindi ko pa siya mahagilap. I woke up without him by my side. Kanina kasi yung unang beses na hindi ko siya naabutan ng magising ako. Usually kasi kahit may hinahabol siyang appointment, hinihintay niya pa rin ako, kaya nakakapagtaka lang. Everything is settled, Mrs. President, you don't have to be worried, she answered politely. Para naman akong nabunutan ng tinak sa dibdib. Nabawasan na rin ako ng isa sa mga aalalahanan. Ngumiti na lang ako sa kanya, at naglakad na papunta sa hall, kung saan mismo idadaos yung banquet. Saglit akong tumigil sa paglalakad, at nilingan ang mga taong nakasunod sakin, na parang buntot ko, walang iba kundi ang security team ko. Lieutenant Suarez, perhaps you do know where did he go? Pabulong na tanong ko sa kanya. Medyo close naman na kasi kami, pero yung iba hindi kasi ilag sila sakin, dahil sa mga protocol. Bigla ko tuloy na alala, nang tinangihan nila ang alok ko na sumabay sakin sa lunch, dahil sa paisteng protocol na yun, at working manners. You mean the President, Madam? She asked back. Minsan maloloka din ako sa kanila, kagaya ngayon, tatanungin ko sila, tas tatanungin din nila ako pabalik. Marahan akong tumango sa kanya, habang awkward na nakangiti sa iba pang kasamahan namin, nakatingin. Saming dalawa, sorry, Madam, pero hindi ko po alam kung saan sila pumunta, but don't worry Madam, sigurado naman akong babalik sila bago maghapon. Ganun ba? Sige thank you. Muli ay naglakad na ako papunta, sa dapat ay kanina ko pa pinuntahan. Agad na binuksan ng dalawang lalaki, ang malaki at kulay brown na pinto, nang makarating kami sa harap nun. Good morning Mrs. President, magalang na bati nila sakin. Dahil sa mabait naman ako, binati ko rin sila, bago ako pumasok sa mismong hall. A smile crept on my lips, upon seeing the whole place. Ang ganda ng ayos ng lugar. Kapansin-pansin ang malaki, at mahabang mesa, na may nakapatong na iba't ibang vase with flowers and basic utensils. Dito sa mesang ito, magsasalo-salo ang lahat ng mga bisita ng banquet. Just like what the staff said earlier, everything is perfect. Siguro naman may impress na nito ang magaling kong asawa di ba? What do you think, Madam? May ipapabago pa po ba kayo, o di kaya ipapadagdag? Napahawak na lang ako sa aking dibdib, dahil sa gulat sa babaeng nagsalita. Lagi na lang, yung feeling na akala ko, ako lang yung nandito sa isang lugar, tapos bigla na lang may magsasalita sa likod ko. Aatakihin ako sa puso ng dahil sa kanila. Sorry po, hindi ko sinasadyang gulatin kayo. Sorry po talaga. Nakatungong sambit nito, at para bang iiyak na siya. Hinawakan ko naman siya sa balikat, dahilan para magangat siya ng tingin, wala yun ano ka ba? I smiled to her, you guys did a great job here, thanks for your help. Nakangiting sambit ko, at medyo nilakasan ko ang pagkakasabi nun, para marinig din ng iba pang mga tao na nagtatrabaho rito. President Jackson is so lucky to have you as his wife, Madam, she commented. You think so? Tinap ko ulit siya sa balikat, bago ako lumabas sa hall. Nakaupo lang ako rito sa garden, at sinusubukang tawagan ang magaling kong asawa, pero nakapatay yung cellphone niya. Hindi naman siya ng babae di ba? Nakakainis, kung ano-ano na lang pumapasok sa isip ko, kasi naman walang paramdam yung lalali na yon. It's a pleasure to finally meet you, Mrs. President. Agad akong napalingon sa likod ko, at nakita kong nakatayo roon, ang isang sopistisadong babae, na medyo may edad na. The President got a lovely wife, she commented. Lumapit ito sa akin para makipagbeso. Taray naman, feeling close, nakipagbeso na rin ako sa kanya.
Sakyan ko ang trip niya, na kunwari close kami. The pleasure is mine, Miss Leila, I answered and offered her a seat. Mabuti naman at kilala mo ako. Automatic na nangunot ang noo ko, dahil sa sinabi niya. Hindi naman kasi ako tanga, para hindi malaman na sarcasm yun. Of course, you're the wife of Eduardo Acosta, the vice president, and aside from that, you're also known for being active member of different charities, sinong hindi makakakilala sa isang Leila Acosta. She took a sip of tea, that was served by the staff airlier. You're well known as well, Georgina Evangelista, Asia's top beauty, and the town's playgirl. Pigilan niyo ko, parang gusto ko siyang itulak sa pool. May attitude siya, at hindi ako natutuwa sa kanya. I think you're outdated, so let me introduce myself to you. I'm Georgina Segovia, the president's wife, and the country's first lady. Nakita ko ang pagtaas ng kilay niya. I am being nice to her, airlier, pero siya ang unang nambastos, kaya pasensyahan na lang kami. I like you, you're a fighter, pero kaya mo ba ang mga responsibilidad na kakaharapin mo, dala ng pagiging asawa ng Pangulo ng Bansa, at pagiging ina sa bansang ito? She asked, kung kanina pa-imple niya lang akong binabastos, pero ngayon harap-harapan na talaga. Kakayanin ko, Mrs. Acosta, and thank you for reminding me of those things. I will make sure that I can be a useful wife to him, and a responsible mother of this nation. Without further ado, I rose to my feet and left her hanging. Kung bastos siya, ako rin. Ang ganda niyo po, Mrs. President. Nakingiting saad ng makeup artist ko. Napangiti na lang ako, nang makita ko ang refleksyon ko sa salamin. Alam ko naman na maganda ako matagal na, pero parang mas gumanda pa ako ngayon. Papatokhang ko yung papalag, wala pa rin ba si Jackson? Tanong ko kay Lieutenant Suarez, kasi naman sabi niya kanina, bago maghapon nandito na dapat ang lalaki na yun, pero hello. Kalahating oras na lang magsisimula na yung banquet, pero wala pa rin si Jackson. Umiling lang ito sa akin. Naupo na lang muna ako sa isang upuan, habang patuloy na naghihintay sa kanya, at saka medyo kinakabahan na rin ako. Ito kasi ang unang beses, nahaharap ako sa mga politiko. Babe, agad kong nilingan ang may-ari ng baritonong boses na yun. Nalunok ko na lang ang sarili kong laway. Bakit ang hot ni Jackson, sa suot niyang tuxedo? He hugged me immediately, and kissed me on my forehead. Sorry, I'm late. May kailangan lang ayusin. You did a great job here, he whispers. Hindi na ako sumagot pa, at niyakap na lang din siya pabalik. At exactly 7 p.m., the guests arrived. The cabinet members, the senators, the governors, and the prime minister together with his wife. Thanks for this wonderful banquet, President Jackson. Nakangiting saad ng prime minister, habang nakikipagkamay kay Jackson. Niyakap naman ako ng asawa nito, at syempre niyakap ko na rin siya pabalik. You are such a beautiful woman, Georgina. You did a great job for this, she commented. We ended the hug, and I gave her my sweetest smile. Naglakad na kami papasok sa hall, habang patuloy pa ring nag-uusap si Jackson, at ang Prime Minister. Habang nakasunod lang kaming dalawa sa kanila. Kumakain na kami ngayon, at sa totoo lang, hindi ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila, ang alam ko lang. Related siya sa economy, at madami pang iba. The Prime Minister stands up, at tinaas ang wine glass niya. For the fast development of the Philippines economy, and for our country's alliance, cheers, masaya at masiglang wika nito. Tumayo kaming lahat, at nakipag-cheers. Pasado 11:00 na ng gabi, at inaantok na rin ako, kaya naman nanahimik na lang ako sa isang sulok, marami rin kasing kausap si Jackson. Napatingin ako sa taong naglahad ng kamay sa harap ko, walang iba kundi ang asawa ko. Can I dance, my wife? He asked. Ngumiti ako sa kanya, at inabot din ang kamay ko. Naglakad kami papunta sa dance floor, at nagsimulang magsayaw, sa saliw ng mabagal na musika. I forgot to tell you something, he whispered. What is it? I asked curiously. He smiled triumphantly.
You look astonishing as always, he replied and gave a peck on my lips. My heart skipped a beat. Kasama pa ba ito sa pagpapangap namin? I shrugged all my thoughts off, and gave him my sheepish smile. I buried my face on his neck as I whispered, I love you. We may not have the mutual feelings, pero feeling ko, kailangan kong sabihin sa kanya ang mga salitang yun. He didn't give an answer, but he did hug me, as if he don't want to let me go. Nasaan ang mga tao? Tanong ko habang palingalinga, kasi parang biglang naging ghost town ang palasyo, at wala masyadong tao. May ginagawa lang po sila, madam, sagot nito sakin. Tumango-tango na lang ako, at naglalakad papunta sa library, kasi naman may kailangan pa akong aralin. Paisteng yan. Akala ko pag nakagraduate na ako ng college, wala na akong puproblemahin, hindi pala, PayPal kasi si Jackson, may mga nalalaman pa siyang pa-assignment. Kung hindi ko lang siya mahal, baka napakain ko na sa kanya itong napakakapal na history book, na ibinigay niya sakin. It's better if you learn a lot of things with our own history. Better read this in your free time. Nag-e-echo na naman yung mga linyahan niyang yun sa utak ko. Seriously, he sounds like my history professor, when I was just a freshman in college. Kinuha ko na yung aklat sa isang shelf, sa totoo lang first page pa lang nito, ay parang umaatres na ang kaluluwa ko, umaatres na talaga siya, yun ang tamang sabihin. Kaya ko to. Kunwari gumagawa ka lang ng research paper, pangungumbinsi ko pa sa sarili ko, kahit na ang totoo, ay gusto ko lang sunugin yung aklat. Madam, may kinakausap ba kayo? Anak ng Tokneneng naman, Lieutenant Suarez. Kanina ka pa ba nandyan? Saka bakit ka ba nangugulat ha? Siguro gusto mo na akong mamatay. Sorry, madam, pero kanina pa po ako nandito, at kanina pa po ako nagsasalita, hindi ka lang nakikinig, sagot niya habang nakatungo. Ay wey, kanina pa siya, bakit hindi ko man lang siya napansin? Nagiging manhid na rin ba ako katulad ni Jackson? Tama na nga yan, Georgina, huhugot ka pa ang hilig makiuso. Pagpapagalit ko sa sarili ko, at kung nababasa lang ni Lieutenant Suarez yung iniisip ko, baka naisugod na niya ako sa mental hospital sa Mandaluyong. Ikaw ba naman, kontrahin mo ang sarili mong idea, karamihan ng gumagawa nun yung mga taong may sapak sa utak. Nababaliw na ba ako kakabasa ng mga history books, both local and international? Nyeta naman kasi si Jackson, kasalanan niya ito. Madam, are you with me? Napabalikwas ako at napaharap ng ayos kay Lieutenant Suarez, dahil sa tanong niya automatic na tumaas ang kilay ko. Hindi niya ba ako nakikita? Malinaw naman na magkasama kami ngayon, nandito pa naman ako, naiiritang sagot ko rito. Isang hagik-hak ang kumawala mula sa kanya, kaya naman lalong nangunot ang noo ko. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tell me, nandito nga po kayo physically, pero yung isip niyo wala. Facepalm, nakakahiya. Bakit ganun? Parang mas natatanga ako. Nawawalan din ako ng common sense. Madam, we have things to do and events to attend. Hindi pa man ako nakasasagot, ay hinailan na ako ni Lieutenant Suarez palabas ng library. Bastos na bata. Lieutenant Suarez, kilala mo ba kung sino ang kinakaladakad mo na parang bata? Baka nakakalimutan mo na ako pa rin ang asawa ng presidente, asak ko sa kanya. Tumigil naman siya sa paghila sakin at hinarap ako. Madam, sorry po, pero kailangan na nating makaalis sa lalong madaling panahon, aligagang sambit nito, na para bang may hinahabol siyang deadline, or whatsoever. Bakit kailangan naming makaalis sa lalong madaling panahon? Nanganganib na ba ang buhay ko? Nakapasok na ba ang ISIS sa Pinas, at pasasabugan nila ang Malacanang? Ano bang nangyayari? May ISIS ba? May banta ba ng terorismo? Nakarating kami sa field ng Malacanang, at isang helicopter ang naghihintay sa amin. Just calm down, madam. Walang ISIS or terrorist attack. May kailangan lang tayong puntahan, pagkisabi niya nun, ay sumakay na agad kami sa helicopter. Mga 15 minutos din ang inabot ng paglalakbay namin sa himapapawid, bago kami naglanding sa rooftop ng isang building. Ano na namang gagawin namin dito? Bumaba agad kami, at dumiretso sa isa sa mga VIP suite. Wear this gown, Mrs. President,
May pupuntahan po tayong mahalagang okasyon. Napako ang mga mata ko sa gown na nakalagay sa ibabaw ng higaan. Ang ganda, wala namang nabanggit sakin si Jackson, na okasyon, ambot ko habang nakatingin pa rin sa gown. Talaga namang napakaganda nun. Huwag na po kayong magtanong ng magtanong. Basta magayos na lang kayo, at isuot yang gown, para makaalis na tayo. Pagkasabi niya nun, ay umalis na rin siya, at naiwan akong mag-isa sa kwarto. Mabilis na lang ako nakapag-ayos, dahil nair-touch ko lang naman yung makeup ko, at inipit yung buhok ko. Agad ko nang sinuot yung gown, at humarap sa life-sized mirror. I can't help but smile, mukha lang akong ikakasal, kasi white yung gown. Nakakainis lang, kasi hindi ko man lang naranasan magsuot ng gown, nang ikasal ako kay Jackson. Pero hindi naman yun ang importante, It suits you very well, madam. Napakaganda mo, kaya siguro nabighani sa'yo ang presidente. Tingnan mo itong babaeng ito, kanina lang ang sanggit, ngayon naman ngiting-ngiti, tas binobola pa ako. Bumalik na kami sa rooftop, at muli ay sumakay ng helicopter, papunta sa kung saang lupalop ng Earth. Pilipinas rather. Malayo pa lang, tanaw ko na ang napakagandang ayos ng isang garden, may mga upuan at maraming tao. May red carpet din at bulaklak. May ikakasal ba? Sino? Nakababa na kami ng helicopter, nang lingunin ko si Lieutenant Suarez. Sinong ikakasal? Nakangiting tanong ko sa kanya. Isang babae ang lumapit sa amin, na may dalang belo at bulaklak pang kasal. Kayo po ang ikakasal, madam. This is a surprise wedding, prepared by the President. No words can explain the happiness that I am feeling right now. Ikakasal ako ulit kay Jackson. This time formal wedding na siya, may mga abay, maid of honors, may mga bisita. Nakagawn na ako, at higit sa lahat, hindi siya sekretong kasalan, dahil napakaraming reporter ang nakapaligid. The pianist began playing its instrument, hudyat na kailangan ko nang maglakad papunta kay Jackson, na nakangiting inaantay ako sa unahan, katabi ng pari. Lahat ng importanteng tao sa buhay namin nandito, his parents and mine too, including Ate Nestle. Agad kinuha ni Jackson ang kamay ko, nang makalapit na ako sa kanya. You look beautiful with that wedding gown, wife, he whispered, as we head towards the altar. The wedding ceremony started. Dearly beloved, we are gathered here today, to become witness as these two people choose to be one by the sacrament of wedding, pagsisimula ng pari. Pasimpleng sinilip ko si Jackson, at hindi ko mapigil ang hindi kiligin, nang makita ko ang matatamis na ngiti sa mukha niya. Will you take Georgina Evangelista as your wedded wife? The priest asks. He looked at me earnestly and smiled. I do, Father. Will you take Jackson Segovia as your wedded husband? I do, Father. Isa ito sa mga araw na hindi ko malilimutan, ang araw na muli ay ikakasal ako sa lalaking mahal ko. I take you as you are, mahal kita kung sino ka ngayon, at kung sino ka pa. Nangangako akong makikinig sa iyo, at matuto mula sa iyo, susuportahan ka, at tanggapin ang iyong suporta. Ipagdidiwang ko ang iyong mga tagumpay, at ipagluluksa ko ang iyong mga pagkatalo, na parang pag-aari ko, mamahalin kita, at magkakaroon. Pananampalataya sa iyong pag-ibig para sa akin, sa lahat ng ating mga taon, at lahat na maaaring idulot sa atin ng buhay. Mahal kita ng walang kondisyon. Nangako akong mamahalin ka, magtitiwala sa iyo, at igalang ka. Bilang isang pamilya, lilikha tayo ng tahanan, na puno ng pagmamahal, tawanan, at kaligayahan. Nangangako ako na makikipagtulungan ako sa iyo, upang pasiglahin, at pahalagahan ang isang relasyon, nang may pagkakapantay-pantay, dahil alam kong magkasama tayong bubuo ng isang pamilya. Ngayon, pinipili kita na maging asawa. Tinatanggap kita bilang ikaw, at iniaalay ko ang aking sarili bilang kapalit. Aalagaan kita, tumayo sa tabi mo, at ibahagi sa iyo ang lahat ng kahirapan sa buhay, at lahat ng kagalakan nito mula sa araw na ito, at lahat ng mga araw ng buhay ko. Ngayong araw, pangako ko ito sa iyo. Tatawa akong kasama mo, sa panahon ng kagalakan, at aaliwin kita sa panahon ng kalungkutan.
Ibabahagi sa iyong mga pangarap, at suportahan ka habang nagsusumikap kang makamit ang iyong mga layunin. Pakikinggan kita ng may pangunawa, at magsasalita sa iyo ng may pampatibay loob. Sama-sama, tayo ay bumuo ng isang tahanan na puno ng pagmamahal, tawanan, at liwanag, malayang ibinabahagi sa lahat ng maaaring nakatira doon. Maging tayo, mga kasosyo, kaibigan at magkasintahan, ngayon, at sa lahat ng mga susunod na araw. Pamatak na ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan, matapos kong marinig ang wedding vows ni Jackson. Hindi niya alam kung gaano niya ako pinapasaya sa araw na ito. It's now my turn to say what my vows and promise to him. I choose you, to stand by your side and sleep in your arms, upang maging kagalakan sa iyong puso, at pagkain para sa iyong kaluluwa. Upang matuto kasama ka, at lumago kasama mo, kahit na ang panahon, at buhay ay nagbabago sa ating dalawa. Nangangako ako, na tatawa kasama ka sa magandang panahon, at makikipagpunyagi sa tabi mo, sa masamang panahon. Nangangako akong igagalang kita at pahalagahan ka bilang isang individual, isang kasosyo, at isang kapantay. Alam ko na hindi tayo kumpleto, ngunit pinupunan natin ang bawat isa. Naway magkaroon tayo ng maraming pakikipagsapalaran, at sabay tayong tumanda. Today, napalitan ng mga taong nagmamahal sa atin, pinili ko kayo na magiging kasama ko. I am proud to be ang iyong asawa, at samahan ang aking buhay sa iyo. Nangangako ako, na susuportahan ka, magbigay ng inspirasyon sa iyo, at higit sa lahat mamahalin ka, mabuti man o masama, sa sakit at kalusugan, para sa mayaman o mahirap, hanggat pareho tayong mabubuhay. Nangangako akong pipiliin kita araw-araw, mahalin ka sa salita, at sa gawa, para gawin ang hirap sa paggawa ngayon sa palagi. Upang tumawa kasama mo, umiyak kasama mo, lumaki kasama mo, at lumikha kasama mo, upang igalang ang pagkadiyos sa iyo, at sa paligid mo. Upang maging iyong kapareha, sa lahat ng mga pakikipagsapalaran sa buhay. Minamahal ang alam ko tungkol sa iyo, at nagtitiwala sa hindi ko pa alam, ibinibigay ko sa iyo ang aking kamay. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pag-ibig, ibibigay ko sa iyo ang aking sarili. Pinunasan ni Jackson, ang mga luhang tumutulo sa mata ko, dahil na rin sa halo-halong emosyong nararamdaman ko ngayon. I now pronounced you husband and wife, you may now kiss the bride. As if on cue he leaned towards me, as I felt his soft lips against mine. Napangiti na lang kami, nang magtama ang mga mata namin. Isang malakas na palakpak ang ibinigay ng mga taong nakasaksi, sa pag-isang dibdib namin ni Jackson. I can't wait to face the problem and challenges that life will offer, especially now that I have him by my side. From this day forward the two of us will no longer walk alone, for we have each other now. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.